Praise God. So magandang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah. At natutuwa po kaming makita po kayo ngayong umaga. Hallelujah. At least alam namin buhay pa tayo. Hallelujah. At magkakasama pa rin sa kabila ng maraming mga kalamidad na ngayon ay obviously nakikita natin sa ating bansa. Ngayon lang yung hindi ka pa nakababangon, eto na naman. Parang hindi ka pa nakapaglilimas ng tubig. Tapos eto na naman. Sunod-sunod, at nakakaawa ang mga kababayan natin. Lalo na po yung nasa parte ng norte ng Luzon at maging yung mga kababayan natin dito po sa southern part ng Kabikulan. Nakakalungkot na makita yung nararanasan po nila. Katulad kanina may nag-send po sa akin ng ang sabi niya, hindi pa man dumarating at nagla-landfall si Pepito, napakalakas na nung surge, nung daluyong. At yung mga truck ng rescue ay inaabot ng tubig na nanggagaling dun sa tabing dagat. Kaya nakakalungkot at ipagdasal po natin ang ating mga kababayan na ngayon po ay nakararanas ng bagyong Pepito. Super typhoon daw po eh. Never in my life that I have heard na merong signal number 5. Ngayon may signal number 5 na. Parang hindi natin nababalitaan dati na may signal number 5. Ngayon may signal number 5 na. Nakakalungkot. Pero alam po ninyo, ito po'y mga palatandaan na talagang malapit nang bumalik ang Panginoon. Hindi lang po sa ating bansa, maging sa China, maging sa Amerika, ay namamangha sila sa mga calamities na nagaganap. Sa India, so ibig sabihin, talagang malapit nang bumalik ang Panginoon. At siguro magseryoso na po talaga tayo sa ating pananampalataya at tiyakin natin na matatag at matibay ang ating pananalig sa ating Panginoon. Hindi na po ito yung panahong tayo po'y maglalaro ng ating pananampalataya, magpapawishy-washy, magpapawindang-windang ng ating pananalig sa Panginoon. It's about time that we increasingly be serious sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Praise God. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating po mga kapatid dito po sa Sanctuary, dito po sa Maybunga, Pasig City, Philippines. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa ating mga pastors, ating pong resident pastor, Pastor Dante, Ate Shirley sa Pitanan, at sa iba pa nating mga kasama sa gawain, si Ate Pastora Citas. At sa mga satellites po natin na ngayon ay kasabay nating nagdiriwang, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating pong global community at global family across the globe, sa malayong bansa ng Amerika, sa Europa, sa Asia, marami po tayong mga kapatid na sumusubaybay. At pag Sunday, umaabot na po tayo ng more than 2,000 na nanonood sa atin. Ibig sabihin, nagdadagdagan, unti-unti, nakakarating tayo sa maraming dako ng mundo. At dun sa mga kababayan natin at mga kapatid sa mga lungsod at probinsya, magandang umaga po. Nakakarating tayo hanggang sa Bukidnon, General Santos City, Dipolog City, Zamboanga, Sibugay, hallelujah. To as far as these places, nakakarating po tayo. So magandang umaga po sa inyong lahat, di ko na po isa-shout out. At meron tayong gaganaping anniversary nakita ko po kasi si Kuya Pastor Alvaro from Alicia Isabela. So magse-celebrate po tayo ng ating anniversary sa next Sunday sa Alicia sa Isabela at shout out po. Good morning Pastor Alvaro. Nanonood po sila ngayon.
At magkita po tayo next Sunday. At alam po ninyo, marami tayong mga kapatid na naapektuhan po nung bagyong Nika. Yung bagyong Nika, meron daw tayong mga kapatid na nawala ng bubong. At naramdaman po nila yung paglandfall ng bagyong Nika at saka Christine doon po sa Isabela. Pero salamat sa Panginoon, medyo matibay po yung church po na itinayo nila Pastor Alvaro, kaya hindi po masyadong naapektuhan. We will see you there next Sunday to celebrate at i-dedicate po yung kanilang panganay, si Mateo. At saka po, parang ikatlong anniversary na natin, Pastor, hallelujah. Ika-third anniversary po ng gawain ng The Life Giver Church, CLC Alicia Isabela. Praise God. At may mga kapatid din po tayo sa Kawayan. So may mga kapatid po tayo sa mga karatig na barangay at probinsya ng bayan ng Alicia Isabela. So good morning, Pastor Alvaro. Praise God. Amen. May mga taga-Taiwan po tayong sumusubaybay po sa atin. May mga taga-Japan po na sumusubaybay sa atin. Si Ate Baby, good morning po. Sa po sa Japan. Hallelujah. Amen. Di ko napabasahin, dami nito eh. Baka abutin tayo ng ng hindi matapos yung ating Praise God. Pero parang natutukso kong basahin eh. Hindi na lang po. So salamat sa Panginoon. Good morning po. Sa umaga pong ito, tayo po ay mag-o-observe sa ating pong Holy Communion sa huling bahagi ng ating pong gawain. Praise God. Siguro napanood na po natin yung mga announcement natin o ipaalala pa. Sa December 15, magkakaroon po ng Christmas party. Kahapon po kasi napag-usapan namin sa Men's Network. Kahapon po kasi may Men's Network po tayo na Breakfast Fellowship. Napag-usapan po namin na ang Christmas party po ng kalalakihan ay pagkatapos po ng service sa December 15, after our morning service, Christmas party na po tayo. Amen. So, tanghalian po tayo magsasalo-salo. So, magdadala po kayo ng Christmas exchange gift at saka siguro magdala na rin po kayo ng pang-raffle. So, dalawa po yung gagawin na dadalhin ng mga kalalakihan, isang pang-exchange gift at saka po isang pang-raffle. Para lahat po ng mga kalalakihan ay uuwing may blessing. Amen. So tandaan po natin, December 15, right after our service, magkakaroon po tayo ng Christmas party. Sa December 8 naman, magkakaroon ng Christmas party yung mga kababaihan, yung Women's Network. So mauuna yung Kuya Hill, parang nawawala ako sa loob. Magkakaroon po ng Christmas party yung mga Women's Network, December 8. Pagkatapos din, Ate Baby, pagkatapos din ng service. Amen. Ang children's Christmas party po ay December 1. December 1. Children's Christmas party po yan. Sa pangunguna po ni Ate Ann, hallelujah, yung po mga baby po ninyo, dalhin po ninyo sa December 1 para sa Christmas party. Amen. Meron po tayong candlelight service sa December 24. Martes po yan ng alas 7 ng gabi. Traditional candlelight service po natin, 7 o'clock, December 24. Tapos magkakaroon po tayo ng Thanksgiving service sa December 31, alas 7 din po ng gabi. So alalahanin po niyo yung mga schedules at ipagdiwang po natin sa mga huling araw ang mahalagang celebration po na ito. Amen. So praise God, punta na po tayo sa mensahe ng Panginoon at mag-service po tayo, mag-communion service po tayo. If you have your Bible with you this morning, buksan po natin ang ating mga Bibles sa 1 Thessalonians chapter 5. Babasahin po natin yung verse 16 hanggang verse 18. So, handa na po kayo para sa ating gawain communion service. Ang mensahe na akin pong isasubmit ngayong umaga
ay pamagatan po natin the attitude of gratitude. The attitude of gratitude or the virtue of gratitude. The attitude of gratitude or the virtue of gratitude. Ano ba yung virtue? Virtue means beneficial quality or commendable quality. So ano ba yung kapakipakinabang na ugali ng pagpapasalamat? Ano ang biyaya sa likod ng pagpapasalamat? So yan po ang ating pag-uusapan at pagpalain po tayo ng Panginoon. Basahin po natin 1 Thessalonians chapter 5, beginning verse 16 hanggang verse 18. Rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you or for you. Rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you or for you. Hango po yan sa New King James translations, pero punta po tayo sa New Living Translations. New Living Translations. Always be joyful, never stop praying, be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Napaka-powerful at napaka-strong na paalala. Ang sabi po, always be joyful, never stop praying, be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Jesus Christ. So yung mga napapabilang nakipag-isa sa ating Panginoong Yesus ay laging magpasalamat. Tignan naman natin sa Amplified Translation po. Hallelujah. Rejoice always and delight in your faith. Rejoice always and delight in your faith. Be unceasing and persistent in prayer in every situation, no matter what the circumstances. Be thankful and continually give thanks to God, for this is the will of God for you in Christ Jesus. So ang paalala po sa atin ng mga talatang ito, bago si Apostol Pablo ay magpaalam sa kanyang ministeryo, ay binabalaan at pinaalalahanan niya ang sino mang sumasampalataya. Sa matuling salita, yung mga born again, yung mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, yung mga ipinanganak na muli, mga bagong nilalang, ay pinapaalalahanan na tayo po ay laging magalak. Lagi tayong magalak. Rejoice always or always be joyful. So kung meron mang katangi ang mapapansin ka sa mga mananampalataya, ay ang kahit ano ang nangyayari, ang mga anak ng Diyos ay hindi nawawalan ng dahilan para maging masaya. Amen? Alam natin na anuman ang sitwasyon, nakangiti pa rin tayo. Anuman ang kalagayan ng buhay, nananatili tayong magalak at masaya. So always be joyful, rejoice always. So isa sa katangian ng mga mananampalataya. Kaya naiinggit sa iyo yung kapitbahay mo eh. Kasi kahit alam niyang may problema ka, masaya ka pa rin. Kahit alam niyang may kabigatan ka, hindi ka nila nakikitang pinanghihinaan ng loob. Kung hindi ikaw ay nakikita na matatag at matibay, anuman ang pinagdaraan ng kalagayan ng buhay. Amen po? Hallelujah!
Kaya sinasabi nung kapitbahay mo, sana katulad mo din kami. Hallelujah, na kahit alam naming may problema ka, masaya ka pa rin. Sabi mo nga sa iyong katabi, alam ko may problema ka. Pero natutuwa ako kasi masaya ka pa rin. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Masaya pa rin tayo. At yan naman ang dahilan kung bakit hindi tayo tumatanda. Amen po? Amen. Praise God. Sino ba mag-aakalang ako po ay 55 na? Hindi pala. Hallelujah. 65 na pala. Amen. Praise God. So be joyful, rejoice always. Tapos sabi po, never stop praying. Huwag tayong hihintong magdasal. At ang isang taong hindi tumitigil sa pagdarasal ay yung lagi kang merong conscious o yung ikaw ay aware and you are conscious of the presence of the Lord God Almighty. Hindi sinabing walang humpay na pagdarasal ay yung usal ka ng usal kahit nag-iisa ka. Baka namang sabihin ganyan. Praying without ceasing is not just praying and always asking. Hindi po ganon. Praying without ceasing is an attitude that you are consciously aware that God is always with you. Kapag alam mo at naniniwala kang hindi ka pinababayaan at hindi ka iniiwan ng Panginoon at lagi kang aware sa katotohanan yan, ibig sabihin ikaw ay laging nagdarasal. You are consciously aware that God is always with you. At yan yung taong hindi napapagod na manalangin. Tapos ang sabi po, hallelujah, in every situation, sa lahat ng panahon, sa bawat pagkakataon, tayo po ay nagpapasalamat. Tayo po ay may ugaling nagpapasalamat. Kahapon yan ang topic namin eh. At si Tatay Caleb, Tatay Carlos ang nag-submit ng mensahe. At ang mensahe po ay pagpapasalamat. Hallelujah. At ang sabi, in every situation, no matter what the circumstances, be thankful and continually give thanks to God. So napakagandang ugali na anuman ang nagaganap, anuman ang ating pinagdaraanan, anuman ang sitwasyon o kalagayan ng buhay, hindi tayo nauubusan ng dahilan para magpasalamat sa Panginoon. Amen? Hallelujah. So in every situation, no matter what the circumstances, be thankful and continually give thanks unto God. Ibig sabihin, sa may pera o wala, may pagkain o wala, hallelujah, may pagsubok o wala, malakas o mahina, masaya o malungkot, ano man ang sitwasyon ng buhay, hindi tayo nawawalan ng dahilan para magpasalamat sa Panginoon. Amen po. Kayo ba nagpapasalamat kahit anong kalagayan ng buhay? O nagpapasalamat lang kayo pag meron kayo? Nagpapasalamat kayo pagka kayo'y pinagpapala. Pagkatapos pag hindi na pinagpapala, nagrereklamo na. Alam nyo, ugali ng mga Israelita yan eh. Noong panahon, ang Israel ay kinikilusan ng Panginoon. Ang bansang Israel, napaka-reklamador. Pinagpapala na, reklamo pa ng reklamo. Kaya nakakalungkot nga na itong tribo ng mga Israel nakarating sa maraming simbahan na reklamador pa rin. Amen? So meron bang galing sa lahi ng mga Israelita na pinagpapala na nagrereklamo pa? Amen? Mabuti na lang, ang Taga-Life Giver Grace Family, hindi po ganyan. Amen? Kahit wala, nakangiti. Hallelujah. Tingnan nyo yun po. Tingnan nyo po yung katabi nyo. Kahit
kahit may problema, nakangiti pa rin. Amen. Hallelujah. Masaya pa rin. Hindi ka nga halata eh. Hindi ka halatang dami mong pera. Amen. Lagi kang nakangiti. Amen. So, ang pag-uusapan po natin ay pagpapasalamat. At sa nalalabing ilang sandali, hallelujah, pakinggan po natin ang mensahe ng Panginoon. Ano ba ang kahulugan ng pagpapasalamat? What is thanksgiving? Thanksgiving is a heart response. Thanksgiving is a heart response of someone from the goodness of or graciousness of someone. So ang pagpapasalamat ay ugali ng puso. Ugali ng puso. Bilang pagtugon sa kagandahang loob at kabutihan na pinagkakatiwala ng isang nilalang sa atin. It is a heart response from someone who received the grace, the goodness of someone. So kapag may nagmagandang loob sa iyo, kapag may gumawa ng mabuti sa iyo, kapag may nagkaloob ng anumang bagay sa iyo, ang positibong pagtugon ay pagpapasalamat. So kapag may nagmagandang loob sa iyo, may nagpakita ng kabutihan sa iyo, kapag may ipinagkaloob na magandang bagay o anumang bagay sa iyo, ang pagtugon ng puso ay pagpapasalamat. Amen. Hallelujah. At yan ay isang katangiang hinahanap sa mga mananampalataya. Yan ay isang katangiang obviously marka ng isang anak ng Diyos. Kaya kung ikaw ay naniniwalang anak ka ng Diyos at mananampalataya, ang inaasahan sa atin ay anuman ang sitwasyon, anuman ang panahon, anuman ang ating tinatanggap o nararanasan, tayo po ay nagpapasalamat. That is our distinguishing mark of a child of God. Amen. So hindi inaasahan sa mga hindi sumasampalataya, pero sa mga mananampalatayang tulad mo, inaasahan na tayo po ay may ugaling mapagpasalamat. Amen. Hallelujah. So thanksgiving is a heart's response of someone from the goodness or graciousness of someone. Amen. So that's thanksgiving. Ang salitang thanksgiving ay nanggaling po sa Greek word na eucharisteo. Yung communion po, ang tawag sa Holy Communion ay Eucharist. So mamaya magpa-participate tayo sa Eucharist. At yung pong Eucharist ay galing sa salitang Greek ng ibig sabihin ay thanksgiving. Eucharisteo. Hallelujah. Naging transliterated, naging Eucharist. At isa sa pangalan, ulitin ko po, isa sa pangalan ng Holy Communion, banal na hapunan, ay ang Eucharist. Ang salitang Eucharisteo ay dalawang salita na pinagsama, EU at saka charis. Charis. EU at saka charis. Dalawang salita na pinagsama, Eucharist. Yung ibig sabihin po ng EU in the Greek ay good, mabuti. At ang ibig sabihin ng charis ay gracia o grace. Kaya pag pinagsama mo yung Eucharist, ang tunay na kahulugan ay good grace. So ang Holy Communion is a good grace. Pag tayo po'y nagpa-participate sa banal na hapunan, it is good grace. Hallelujah. Now, yung Eucharist, yung grace, charis, yung grace is the same word used for saying thank you. So kapag ikaw ay nagsabing, I grace you,
Ang ibig sabihin, I thank you. Because grace is tantamount or synonymous to the word thank you. Nagtataka ko dun sa mga pastor na ayaw ng grace. Samantalang ang grace ay thank you. Amen? Ang grace ay thank you. Na meron pong tatlong romantic language na hango sa Latin word that retains the idea or the connection between grace and thanksgiving. Meron pong tatlong romantic language na po, at itong romantic language na ito based on Latin ay nagpapahayag ng pagkakaugnay ng grasya at pagpapasalamat. Ano po yung tatlong romantic language na ginagamit? Hallelujah. Madalas gamitin ng mga Europeans. In French, hindi ko alam kung tama yung pronunciation, grazie a Dieu. Sabi mo nga sa iyong katabi, grazie a Dieu. Grazie a Dieu. Ang ibig sabihin po sa French ay, thanks be to God. Hallelujah. Grazie a Dieu. Sa Italian po, mga Italiano, sila Ate Remy, na ngayon ay sumusubaybay sa atin sa Caserta sa Italy, pag sila'y nagpapasalamat, ang sinasabi nila ay, grazie. Grazie. Sa mga Italian, pag nagpasalamat, grazie. Ang mga Spanish naman, pag nagpapasalamat ay gracias. Pagka maraming salamat, ano po? Muchos gracias. Pagka medyo masama-sama nangyayari, muchos malas. Muchos malas. Muchos gracias. Hallelujah. So, makikita po natin na kahit ang mga Europeans, alam nila ang ibig sabihin ng grace ay thank you. Ang grasya ay pagpapasalamat. At ito'y hango sa biblical na pananaw na Eucharisteo. So there is a direct connection between grace and thankfulness because you cannot separate thankfulness from the grace of God. Kapag naalala mo yung grasya, kagandahang loob o biyaya, ang karugtong niyan ay pagpapasalamat. Kaya alam po ninyo, kapag unti-unti mong nauunawaan ng grasya, increasingly nagkakaroon ka ng awareness na mahalaga ang pagpapasalamat. Kaya ang taong lumalalim, unti-unting lumalalim, at unti-unting lumalago ang pagkaunawa patungkol sa grasya, ay hindi nakaiiwas na lumalago din ang ugali ng pagpapasalamat. Amen? Hallelujah! Kaya hindi ba napakasarap na lumalim ang ating pagkaunawa sa grasya? Upang sa ganoon ay lumalim din ang ugali ng pagpapasalamat. At habang ikaw ay lumalago sa ugaling mapagpasalamat, maniwala ka na ginagantimpalaan at binibiyayaan ng Panginoon ng higit ang isang pusong mapagpasalamat. Amen! Hallelujah! Kesa sa isang pusong hindi marunong magpasalamat. At sa maniwala kayo't hindi, habang lumalapit ang pagbabalik ng Panginoon, lumalala ng lumalala ang ugali ng mga tao sa sanlibutan. Sapagkat inihula ayon sa sinabi ng Espiritu Santo kay Apostol Pablo, sa mga huling araw, ang mga tao ay kakakakitaan ng napakasagwang pag-uugali in the last days.
It has been prophesied. It has been admonished by the Holy Spirit to the Apostle Paul that in the last days, perilous times shall come. Sa mga huling araw at ito na nga, magkakaroon ng panahong napakamapanganib. Ang panahon ay magiging napakahirap. A hard-to-bear life will surely come. Perilous means a hard-to-bear life will surely come. Mapanganib, delikado, napakasama, dangerous, perilous, hard-to-bear, difficult times shall come. At pag sinabing shall come, ito po ay sinisiguro ng Espiritu Santong magaganap sa mga huling araw. Basahin nga natin 2 Timothy chapter 3, verse 1, hallelujah, hanggang verse 3. Ang sabi po ng Holy Spirit kay Apostle Paul, but know this, that in the last days, sabihin nyo nga last days, at ito'y last days na po mga kapatid. Kitang-kita na natin sa kalawakan, sa karagatan, sa kapaligiran. Sino po mag-aakalang yung surge? Yung surge ay parang tsunami na. Yung nararanasan po ngayon sa Kabikulan, hindi pa po yan tsunami. Yan po ay surge pa lamang, storm surge. At yung storm surge, parang katulad na ng tsunami. Paano kung tsunami pa? Kaya ang sabi po ng mga kapatid natin sa Bicol, hindi pa man dumarating si Pepito, para ng tsunami ang storm surge. Sa Tagalog, daluyong. Yung hampas ng tubig sa dalampasigan. So yan po'y palatandaan sa karagatan. Makikita natin sa kalawakan, palatandaan sa kalawakan. Pero meron ding palatandaan sa kapaligiran. At may mga palatandaan sa katangian ng ugali ng mga tao. At ang sabi po, ito, in the last days, perilous times will come, men will be lovers of themselves, magiging selfish. Ang mga tao sa mga huling araw, magiging masyadong makasarili. At kita na natin sa cellphone, dami nagse-selfish. Di ba? Selfish. Men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents. Hallelujah. Nakikita nyo na ba yan sa mga pamilya? Disobedient to parents. Ang mga anak natin, na po, praise God. Huwag na tayong lumayo. Siguro tingnan na lang natin yung pamilya ng kapitbahay natin. Makikita nyo yung disobedient to parents. Tapos, unthankful. Darating sa mga huling araw, mga tao hindi na magpapasalamat. Hallelujah. Hindi na, ang mga bata ngayon hindi na marunong magpasalamat. Naniniwala po ba kayo na paparating na tayo sa mga huling araw? Ang mga tao ngayon, unti-unti nang nawawalan ng ugali na magpasalamat. Alam niyo po, merong isang consultant. At itong consultant na ito ay kinausap niya yung grupo ng mga college students. At tinanong ng consultant kung ano ang tawag sa generations ngayon ng mga tao. Meron daw kasing employer na nile-label ang generation ngayon ng mga millennials na Generation E. Di ba may Generation Y? May Generation X? Ngayon, sabi ng mga employers, ang label nila sa mga millennials
ay Generation E. So tinanong nung consultant, ano sa palagay nyo ang ibig sabihin ng Generation E? What does that letter E stands for? So sumagot yung mga estudyanteng college na kasama nung consultant, sabi ng mga estudyante, E stands for energetic. Sabi naman ng isa, E stands for enthusiastic. Sabi naman ng isa, no, not energetic, not enthusiastic, but excellent. Sabi naman ng isa, not energetic, not enthusiastic, not excellent, exceptional. Wow! Yan ang pananaw ng mga college students sa label ng Generation E, mga millennials. Sabi ng consultant, sabi ng mga employers, hindi eh. Ang sabi ng mga employers, ang tawag sa inyo, mga entitled. At alam niyo po ang ibig sabihin ng mga entitled? Ito yung klase ng ugali na lahat ng tinatanggap nilang meron sila ay hindi ipinagpapasalamat sapagkat ito ay deserving nilang tanggapin at karapatan nilang tanggapin. May karapatan sila sa mga bagay na meron sila. Cellphone, iPad, laptop, at marami pang iba. So ang pananaw ng mga millennials ngayon, hindi namin ipagpapasalamat yan, karapatan namin yan. At tungkulin ng mga magulang namin, ipagkaloob sa amin yan. Kaya kung meron kami ng mga bagay na yan, hindi kami magpapasalamat. Karapatan namin yan eh. Karapatan namin ang magkaroon ng mabuting pamilya. Karapatan namin ang magkaroon ng mabuting pamahalaan. Karapatan namin ang magkaroon ng mabuting pangulo. Karapatan namin ang lahat ng yan. At hindi namin yan ipagpapasalamat. Kasi entitled kami dyan. Huwag po sana kayong masasaktan kasi kabilang tayo dyan eh. Mga millennials ba kayo? Kabilang tayo dyan. At may isang magulang na nagsabi, wala namang may kasalanan yan, kundi mga magulang din eh. Mga baby boomers. Ate Sitas, kabilang ka doon sa baby boomers, ano? Amen. Mga 50, pinanganak ng 50s. Tawag sa mga ipinanganak ng 50s ay mga baby boomers. Kaya kami nila Ate Sitas, baby boomers kami. Apo, praise God. At yung mga baby boomers, yung generation na yan, yan yung generation na masisipag, yung mga sisipag magtrabaho until they climb up to their financial successes. Mga baby boomers. Kaya lang, ito rin yung generation na ayaw mahirapan yung mga anak nila. Kaya ipuprovide nila yung lahat ng pangangailangan ng pamilya nila kasi ayaw nilang mahirapan at makitang nahihirapan yung mga anak nila. That they will work hard just to provide for the needs of the family and the children. Hanggang isang panahon na i-enable na natin sila na hindi na kumilos, hindi na gumalaw, hindi na mag-isip, hayahay, kasi meron namang mga magulang na masisipag maghanap buhay. I hope you can follow me. Kaya merong isang magulang at isang preacher na nagsabing, tayo din kasi ang dapat sisihin eh. Ayaw nating paghugasin ng pinggan ng mga anak natin. Kaya may asawa na hindi pa marunong maghugas ng pinggan. Ayaw nating pagsaingin. Kaya may magsaing hindi marunong. Ayaw nating paglikpitin ng hinigaan. Kaya kahit maglikpit ng hinigaan, hindi marunong. Apo? Kasi ayaw natin mga baby boomers na makitang nahihirapan ng ating mga anak. Ay isang panahon, lumawig ng lumawig, lumipas ang panahon, ang mga kabataan naging feeling entitled na.
May asawa na, hindi pa marunong magsaing. Amen. Meron ba sa inyong may asawa na, hindi pa marunong magsaing? Amen. It's true. Kaya tayo'y nag-raise up ng tinatawag na consumer-based entitlement generation. Ay mga nangyari sa mga anak natin, consumer-based. Ibig sabihin, consume lang ng consume. Nakakalungkot, ano po? But this is very true. Kaya paglipas ng panahon, mga bata unthankful na. Kasi they feel so entitled. Kaya kahit may mga provisions, kahit nga ang Diyos nagpo-provide, kahit ang ating mga magulang nagpo-provide, hindi na natin napasasalamatan. Easy come, easy go. Palibasa, madaling dumating, hindi na natin na-appreciate. Pero yung mga magulang natin na nagpapakahirap, kahit yung maliit na bagay, pinahahalagahan at binabalyo kasi pinaghirapan nila yung mga anak na tanggap lang ng tanggap, consume lang ng consume, easy come, easy go. Kaya pag nasira yung cellphone, yung mga magulang hindi magkantututo na, bibili na naman tayo. Pero para sa kanila, yung mabasag ang cellphone, baliwala na lang Yung madurog ang laptop, baliwala na lang. Kasi it comes easily, so wala nang value. Hindi na natin na-appreciate. Pero alalahanin mo sana kung sinong nagpakahirap para mabili mo yan. Kaya yung mga millennial ngayon na naghihirap, binavalue nila yung kanilang mga possessions. Kasi naranasan na nila ang maghirap Yung mga nagko-call center agent na halos wala ng tulog. Ngayon, pag bibili ng cellphone yan, ingat na ingat kasi binavalue na nila yung perang pinaghirapan nila. Yung mga consumers, yung na-raise up nating consumer-based entitled na mga bata, hindi na mahalaga yung cellphone, yung halaga nito, samantalang may halaga yan. Praise God, are you still with me? Amen. Kaya kung may mga kabataan dito, naku po Panginoon ko, hallelujah. Pahalagahan nyo sana yung paghihirap at pagpapakasakit ng inyong mga magulang. Hayahay lang kasi dumarating lang sa atin easily. Pero hindi nyo alam kung anong pagod, hirap, pagpapakasakit at pagsasakripisyo ng inyong mga magulang, ng inyong mga kapatid, para mapasa atin yan. Pag pinaghirapan mo yan, pahahalagahan mo yan. So easy come, easy go. Hindi na natin na-appreciate kasi nawawala na yung attitude of gratitude. Increasingly, nagiging unthankful ang mga generations. Kaya I hope you can follow me. Amen. At hindi naman, hallelujah, sabihin mo nga sa iyong katabi, hindi ikaw yung kinakausap ni Pastor. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya ang panalangin ko, maging responsible sana tayo na i-regain natin, ibalik natin yung napakagandang virtue at ugali ng pagpapasalamat. Hallelujah. Dami ko pang gustong sabihin pero marami tayong pag-uusapan. Kaya meron ba tayong mga kasamang baby dyan, yung mga baby na kasama na mga anak natin? Sabihin mo sa mga katabi mong anak, hallelujah. Kaya magpasalamat tayo. Lagi tayo magpasalamat. Amen. The lack of gratitude is one of the many marks of the end times. Amen. So, punta na tayo doon sa, bakit ba tayo dapat magpasalamat? Bakit ba tayo may dahilan para magpasalamat? True reason why we need to be thankful. So, reason of true thanksgiving.
Una, tigit sa lahat, tayo po'y inaasahang magpasalamat, hallelujah, sapagkat ang Diyos ay mabuti. Ang sabi po, kapag i-spiritualize natin, we should be thankful because God is good. Magpapasalamat tayo. Ang isang mananampalatayang may ugaling marunong magpasalamat ay laging kumikilala sa katotohanan ang Diyos ay mabuti. At kapag kilala mo ang Diyos ay mabuti, ikaw ay magpapasalamat. Sabi po, because He is good, we should be thankful because God is good and because of His mercy and His steadfast love. They endure forever. Ang sabi po sa Psalms 107 verse 1, "Oh, give thanks to the Lord for He is good and His mercy endures forever." Magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ang Panginoon ay mabuti. Hallelujah. At kapag alam mong ang Diyos ay mabuti, magpapasalamat ka sa Kanya. Sabihin mo nga, God is good all the time. And all the time, God is good. So sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, ang Diyos natin ay mabuti. Amen. So He loves righteousness and justice. The earth is full of the goodness of the Lord. Hallelujah. So yun po yung una. Pangalawa, we are instructed to be thankful unto God. So we are instructed and at the same time expected to be thankful unto God. Tayo po'y inaasahan at tayo po'y inuutusan ng salita ng Diyos na tayo po ay laging magpasalamat. So instructed po. So kung merong command, isa sa command ng Diyos, tayo po ay laging magpasalamat. Expected, inaasahan, tayo po'y magpasalamat. Basahin po natin 1 Thessalonians 5:18. In everything give thanks. Why? For this is the will of God concerning those who belong to Jesus. So ang kalooban ng Diyos ay ang tayo ay laging nagpapasalamat. Sabi po, the greatest danger now that we face today is not that people hate God. The greatest dangers that we have today is we take God for granted. Ibig sabihin, ang delikadong ugali ng mga tao ngayon ay yung hindi sila namumuhi, kung hindi ang delikadong ugali ng tao ngayon ay hindi mo pinapansin ang ginawa ng Diyos at ginagawa ng Diyos para sa iyo. You take God for granted. Hindi mo siya pinapansin. Binabaliwala ang mga pagpapala na ipinagkakaloob ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Kaya kahit may mga provisions na dumarating sa bawat araw, hindi natin napapansin. Hindi natin pinasasalamatan. Hallelujah. Sabi nga ni Pastor Dante, every gising is a blessing. Yung pag nagising ka sa umaga, blessing na po yan eh. Amen. Kasi hindi mo alam kung magigising ka pa. Baka paggising mo, patay ka na. So every gising is a blessing. Sabi mo nga sa katabi mong, every gising is a blessing. Amen. Lahat po na yan ay grasya ng Panginoon. Wala kang tinatanggap na nanggagaling sa kamay ng Ama na hindi itinuturing na grasya. Lahat, mga kapatid, basta galing sa langit, basta galing sa kamay ng Ama, lahat ng yan ay biyayang tinatanggap mo na hindi mo binili, hindi mo binayaran. Yan ay kaloob na tinatanggap mo ng malaya, ng libre. Amen. At ang tawag dyan, grasya. Pero sana wag nating hahamakin
at mamaliitin yung mga biyayang tinatanggap natin ang hindi natin binili. Sapagkat kaya mo tinatanggap ng libre yan, may nagbayad. At ang halagang binayad ay buhay dugo ng Panginoon. Kaya pag grasya, kahit maliit o malaking grasya, magpasalamat tayo sapagkat kahit na tinatanggap mo ng walang bayad, may nagbayad kasi para sa iyo. At siya'y walang iba kung hindi ang ating Panginoong Yesus. Amen! Kaya lang, palibasa, walang bayad, nagiging cheap. Kaya ang consideration ng iba, palibasa, free, they consider grace as cheap because it's free. But it's never cheap, mga kapatid, sapagkat libre yan para sa'yo, pero binayaran niya ng Panginoon para hindi ka na magbayad. Tapos tatanggapin mo ng cheap, iti-take for granted mo na, hallelujah, hindi mahalaga. When in reality, lahat ng pagpapalang tinatanggap natin galing sa kamay ng Ama, anumang meron ka, ay may bayad. Pero ibinigay sa atin ng libre. Kaya ang tawag dyan ay grace. Amen? Hallelujah. So we are instructed to be thankful in everything. Hallelujah. Hindi for everything, in everything. At pag sinabing in everything, malinaw sa Amplified, malinaw sa New Living Translations, ang in everything ay in every situation, whatever the circumstances are. Yun po yung ibig sabihin ng in everything. Ano man ang kalagayan, ano man ang sitwasyon, ano man ang panahon, tayo po ay magpasalamat. Na hindi ka magpapasalamat na may bagyo, na sa bagyo. Huwag kayong magpapasalamat sa bagyo. Amen. Kayo ba nagpapasalamat kay Pepito? Siguro kay Manaloto, pwede. Pepito Manaloto. Pero hindi tayo nagpapasalamat sa bagyo. Ang pinasasalamatan natin, kahit may bagyo, thankful pa din tayo dahil hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi tayo nagpapasalamat sa sakit. Pero nagpapasalamat tayo na kahit may sakit, alam natin tayo may manggagamot. So in everything, hindi tayo nagpapasalamat na wala tayong pera. Amen? Huwag mong pasasalamatan ng kahirapan. Pero magpasalamat ka kahit ikaw ay mahirap sapagkat hindi ka pababayaan ng Panginoon. Ang Diyos ang magsusupply ng iyong pangangailangan. So kahit ikaw ay walang pera, masaya ka pa rin. Hindi dahil wala kang pera, kung hindi sa gitna ng wala kang pera, alam mong may magtataguyod ng iyong pangangailangan. Yan, nakakalipas ang buong maghapon, hallelujah, hindi ka nagutom. Nakakaraos ang isang araw, hindi ka nagutom, hindi ka nagkulang, kasi alam mong hindi ka pinababayaan ng ating Panginoon. Amen! Maaaring sumala tayo sa merienda, pero hindi tayo sasala sa agahan, tanghalian at hapunan. You might miss your snack, but you will never miss your breakfast, lunch, and dinner. Because God will always provide for our needs. Amen? Hallelujah. So malinaw na po ba na tayo po'y magpapasalamat sa lahat ng sitwasyon? Hindi sa mga bagay, kung hindi sa lahat ng sitwasyon. Sabi nga ni Ate Sitas, nakakalungkot kasi, lalo na yung mga mothers. Ang ngiti natin nakadugtong sa ating bulsa. Pag maraming laman ng bulsa, maganda ang ngiti. Pagka walang laman ng bulsa, naku, ganda ng simangot. Hallelujah. Amen? So, ibig sabihin, ang ngiti at ang kagalakan nakakabit sa bulsa. Pero kung alam mong may Panginoon ka, na nangakong hindi ka iiwan at pababayaan, kahit walang laman ng bulsa mo, magpapasalamat ka pa rin sa Panginoon. So in everything, give thanks. Hallelujah.
Why? Because God is good. Number two, because we are instructed and expected as children of God to be thankful always. Laging mapagpasalamat. Amen. Praise God. Pangatlo po, ang pagpapasalamat through thanksgiving is always at the heart of true worship. Ang isang pusong mapagpasalamat ay ang puso ng isang pusong totoong sumasamba. True thanksgiving is at the heart of worship. How can you truly worship the Lord kung hindi ka marunong magpasalamat? Kung puro tayo reklamo, kung puro tayo daing, kung puro tayo sama ng loob, kung puro na lang kapaitan, kung puro na lang galit, ang laman ng ating puso. Wala na tayong nakita kung hindi yung mga pangit na yugto ng buhay. Paano natin mapag-aalayan ng Panginoon ng tunay na pagpupuri at pagsamba? Samantalang ang totoong pagpupuri at pagsamba, bumubukal at nagmumula sa isang pusong nagpapasalamat. Kaya kapag ikaw ay mapagpasalamat sa Panginoon, ikaw ay inaakay sa isang pagpupuring dalisay hanggang makarating ka sa isang totoong pagsamba. Sapagkat lahat ng pagpupuri at pagsambang ganap ay nagsisimula sa pagpapasalamat. Kaya kapag sisimulan mo ang araw at ang puso mo na nagpapasalamat anuman ang pangyayari, anuman ang merong ka, madali kang akayin para sambahin ang Panginoon. At sapagkat ang kumukumpleto ng pagsamba ay nagsisimula sa pagpapasalamat, pagkatapos makapapasok ka sa pagpupuri, pagkatapos makapag-aalay ka na ng dalisay na pagsamba. Pero kung sa pagpapasalamat pa lang kapos na tayo, daing tayo ng daing, puro kapaitan, puro sama ng loob, puro galit, wala na tayong nakikita kung hindi yung mapangit na yugto at bahagi ng ating pagkatao, ng ating buhay. How can we truly worship the Lord? When in reality, hallelujah, true thanksgiving, hallelujah, is at the heart, and worship will flow from a heart of true thanksgiving. Kaya sabi po, enter His gates with thanksgiving, into His courts with... Basahin nga natin Psalms 100. Psalms 100. Are you still with me? Amen. Hallelujah. Tingnan nga natin yung Psalms 100. Sabi po sa Psalms 100. Praise God. Yung verse 2, meron pong maganda yung verse 2 eh. Tingnan natin ha. Hallelujah. Sabi po sa verse 2 to 5. Worship the Lord with gladness. Come before Him singing with joy. Tingnan po ninyo, hallelujah. Magkakapatid eh. Kagalakan, pagpapasalamat, pagsamba, magkakarugtong na ugali. Magkakasagkap na mga elemento. Worship the Lord with gladness. Come before Him singing with joy. Verse 3. Acknowledge that the Lord is God, that the Lord is good. Hallelujah. He made us, we are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving, into His courts with praise. Give thanks unto Him and praise His name. So parang pattern ng tabernacle, pagka ikaw ay papasok sa pinto, magpapasalamat ka muna. Pagpasok sa loob ng bahay, magpupuri ka. Tapos kung gusto mong maging intimate sa may-ari ng bahay, papasok ka sa silid, at sa pagpasok sa silid, pagsamba ang iyong iaalay. Kaya pagpapasalamat sa pinto, pagpupuri sa kalagitnaan ng tahanan, at pagsamba sa kaloob-looban. Enter His gates with thanksgiving, courts with praise, and worship the Lord in the beauty of His holiness. Kaya progressive po eh. Progressive.
Hindi pagsamba kaagad. Hallelujah. Mapapansin. Ito po hindi naman, wala namang bertud o anumang, hallelujah, walang, kumbaga hindi dogmatic at hindi theological. Pero pagka, papansinin po nyo, pag tayo po'y nagsisimula tayo sa prayer of thanksgiving. Umaawit tayo ng awit of thanksgiving. Pagkatapos po, aawit tayo ng awit ng papuri. Pagkatapos mapapansin nyo sa dakong huli, saka natin siya sinasamba. Kasi progression po ng spiritual sacrifices. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag kang lalapit sa Diyos na wala kang daladala. Do not come to the service empty-handed. Kaya pagpupunta kayo sa church, lagi kayong may dala. Apo, at ang hinihingi niyang dala ninyo, hindi lamang yung offering ninyo at mga tithes ninyo. Ang pangunahing hinahantay niyang dadalhin nyo sa tuwing magsisimba ay mga spiritual offerings at spiritual sacrifices katulad ng pagpapasalamat, pagkatapos pagpupuri, at huling-huli ay pagsamba. At sisimulan natin yan sa ugali ng puso na mapagpasalamat. Kaya pagpasok sa church, salamat. Salamat, naka-attend na naman ako sa church. Salamat, makikita ko na naman yung mga kapatiran sa church. Salamat, makakapag-pray na naman ako kasama ng mga kapatid. Salamat, makikita ko na naman si pastor. Salamat, hallelujah, nakadalo na naman kami. Tapos, pagkatapos, aawit tayo, awit ng pasasalamat. Pagka maayos ang puso mo sa pasimula pa lang, magiging maayos hanggang sa punto ng ating pagsamba, ng ating pag-worship. Amen. Kung sa tricycle pa lang, ayoko na kasi magsimbay, pinilit-pilit mo ko. Kung sa tricycle ka pa lang, ganun ka pa lang, pagpasok dito, baka hallelujah, wala ka ng gana. Pero kung sa tricycle pa lang, nananabik ka na, at nagpapasalamat ka na, at masaya ka na, pagpasok mo pa lang sa pinto, kinikilabutan ka na. Kasi nararamdaman mo na ang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon. Amen! Sabihin mo nga sa iyong katabi, ang pagpapasalamat ay kailangan sa isang ganap na pagsamba. So true thanksgiving is at the heart of true worship. Pangalawa, true thanksgiving is at the heart of true service. Ang tunay na pagpapasalamat o ang dalisay na pagpapasalamat ay ang siyang pinagmumulan ng isang totoong paglilingkod. Sino po naniniwala kapag ang naglilingkod ay mapagpasalamat, ang paglilingkod niya ay magiging dalisay? Amen! Hallelujah! Kapag ang pastor o tayo po na naglilingkod sa Panginoon ay may pusong mapagpasalamat, ang paglilingkod natin ay totoo. Sapagkat ang isang pusong hindi nagpapasalamat pero naglilingkod, ang paglilingkod ay ituturing na obligasyon at para lang ikaw ay ma-recognize. I firmly believe that if your service to God is not coming from a heart of true thanksgiving, your service will just be an obligation and a requirements para ma-recognize ka. Kaya yung gusto lang magpapansin, maglilingkod pero walang pusong nagpapasalamat. Mapagreklamo pa nga eh. Kapag ang pastor hindi marunong magpasalamat, ang mga lingkod hindi marunong magpasalamat, maglilingkod lang dahil kailangan nilang mapansin. May mga naglilingkod dahil obligasyon lang eh, pananagutan at tungkulin. Pero pusong nagpapasalamat, mas reklamador pa nga eh. Pero alam po ninyo, kahit yung katabi niyo, basta ang puso niya mapagpasalamat, hallelujah, maglilingkod yan, hindi para lang mapansin at hindi para lang obligasyon,
kung hindi masaya sa kanyang kalooban. Kaya kapag ang pastor mapagpasalamat, ang paglilingkod hindi pasanin. Ang paglilingkod hindi kabigatan. Ang paglilingkod ay pribilehyo at kagalakan. Mga pastors, amen, amen. Alam ko yung mga pastor can say amen. Pero kung hindi ka mapagpasalamat, yung mga offerings mo, hindi masaya eh. Tingnan niyo yung mga taong mapagpasalamat, pag nagtatites, masaya. Yung mga taong mapagpasalamat, pag nag-o-offering, masaya. Kasi hindi nila ginagawa obligasyon eh. Hindi nila sila nagbibigay para lang mapansin. Kasi mapagpasalamat at masaya ang kanilang puso. So I hope and pray that when you come to church, be thankful. And when you come to church with a thankful heart, your service will never be just an obligation, nor for you to be recognized, but a privilege and joy in Jesus' name. Amen! Tingnan po natin yung Hebreo 12:28. Hebreo 12:28. Praise God. Sabi po sa Hebrews chapter 12 verse 28, therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and worship God acceptably with reverence and with awe. Sa New Living Translation, sabi po, actually yung be thankful po dyan, let us be thankful. Sa New King James ay let us have grace. Apo, so yung grace, let us have grace, in the NIV is let us be thankful. At ang sabi po, hallelujah, balik tayo sa New King James. By which we may serve God acceptably and with reverence. So kapag ang puso natin ay mapagpasalamat, ang paglilingkod natin ay magiging katanggap-tanggap. Kapag nag-offering ka, katanggap-tanggap. Pag naglingkod ka, katanggap-tanggap. Pag nag-tithes ka, katanggap-tanggap. Ano mang gagawin mo, katanggap-tanggap at kagalang-galang kasi ang puso mo ay mapagpasalamat. Let us have grace. Let us be thankful so that our service may become acceptable with reverence and with awe. Hallelujah. Alam po niyo, kapag kasi ang puso natin hindi mapagpasalamat, toxic sa kaluluwa eh. Alam niyo po, lason sa kaluluwa yung isang pusong mapagreklamo. Yung isang pusong daing, pait, sama, galit, puot, toxic po sa kaluluwa. Pero yung isang pusong mapagpasalamat, hallelujah, pagpapala sa kaluluwa. Parang may alarm na naman po Hallelujah. May alarm nag-a-alarm yung cellphone nyo, no? At emergency alert. Sa Rizal daw po ay hallelujah, malakas daw ang hangin, sabi po Laguna, Quezon, Aurora, Rizal, sabi po sa emergency alert. So ipag-pray po natin sila. Amen, amen. So genuine or true thanksgiving is at the heart of true service. True service will flow from a heart of true thanksgiving. Kaya kung tayo po'y tinatawag ng Panginoon na maglingkod, sa may tinapay o wala, tayo po'y nagpapasalamat. Sabi ni Pastor Hill, meron. With or without bread, sabi ni Pastor Hill, with. Let us be thankful. Let us have grace so that our service may be acceptable with reverence and with awe. Susunod po, true thanksgiving is at the heart of true prayer. Ang tunay na pagpapasalamat, ang taong mapagpasalamat, ay may dalisay na panalangin. Paano ko ba naman
Paano ka magkakaroon ng totoong panalangin kung ang puso mo napakapait? Kung ang puso mo laging dumadaing, laging nagrereklamo. Amen. Praise God. Meron ang isang kwento May isang pastor, pumasok sa isang restaurant, at ang daming tao, halos walang table na bakante. Nakakita siya ng isang bakanting lamesa. Pinuntahan ni pastor yung lamesa, nakuha niya na, naireserba niya. Kaya lang, parang dalawahan lang. So nag-order si pastor, pagkatapos bago dumating yung pagkain niya, may dumating na gentleman, tapos parang mayaman yung dumating na lalaki. At sabi niya, pwede bang maki-join, maki-share sa yung table? Sabi ni kay pastor. Sabi naman ni pastor, okay po, sige po. Total crowded po kasi. So pinaupo yung gentleman na mayaman. Tapos, maya-maya, dumating na yung order ni pastor. Tapos, pagdating ng order, nilatag ng maayos. Tapos, yumuko si pastor, tapos nanalangin ng tahimik at nagpasalamat. Tapos, sabi nung gentleman na mayaman, kinalabit siya, sabi nung mayamang gentleman, masakit ang ulo mo? Sabi niya, masakit ang ulo mo? Do you have a headache? So sabi ng pastor, ay hindi po. Ugali ko lang po na bago ako tumanggap ng pagkain, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sabi ng gentleman, kabilang ka doon sa mga panatiko. Ako hindi. Kasi alam ko, pinagpaguran ko yung kakainin ko Kaya hindi ako nagpapasalamat kahit kanino. Kaya pag dumating yung pagkain ko, dive sa pagkain at kain agad. Sabi ng pastor, ganun po pala. Katulad pala kayo ng aking aso. Yung aso ko po kasi paglapag sa pagkain, sunggab, dive ka agad sa pagkain, hindi marunong magpasalamat. Huwag niyo sasabihin yan dun sa kasama niyo sa table. Hoy aso, magpasalamat ka muna. Napaka-toxic ng ungrateful, unthankful heart. Hallelujah. Kaya, salamat sa Panginoon at ang true thanksgiving is at the heart of true prayer. Philippians chapter 4 verse 6. Alam natin dito po sa The Life Giver. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplications with thanksgiving, let your requests be made known unto Him. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Hallelujah. With thanksgiving, tell God what you need and thank Him for all that He has done. Magpasalamat tayo sa lahat ng Kanyang ibinibigay at magpasalamat tayo sa lahat ng Kanyang ginagawa. Hallelujah. Kaya be thankful unto Him for what He has given and what He has done. So yan po ang dahilan bakit tayo'y dapat magpasalamat. Resulta ng tunay na pagpapasalamat. Through thanksgiving, the result of true thanksgiving. True thanksgiving will cause you to be enlarged. It will expand your capacity to receive more. Ang resulta ng pagpapasalamat, kapag ikaw ay mapagpasalamat at ugali mo na ito, maniwala ka, ikaw ay ipinuposisyon ng Panginoon para tumanggap ng higit at mas marami. Ang taong mapagpasalamat, lagi niyang inihahanda ang kanyang sarili sa kalagayang may tatanggapin pa. Amen! Hallelujah! So kapag ikaw ay mapagpasalamat, lagi kang maging ready kasi may darating pa. Amen! Yung hindi marunong magpasalamat, wala nang darating na babawasan pa. Pero yung totoong mapagpasalamat, hallelujah,
tumatanggap na, lagi pang may aasahang may darating pa. Kasi true thanksgiving, ang resulta ng true thanksgiving, ini-enlarge yung capacity mo to receive even more. Hallelujah! Kaya kung ipinasasalamatan mo yung bulok mong kotse, huwag kang malungkot, darating ang bagong kotse. Amen! Hallelujah! Kapag kasi mapagpasalamat ka, pinuposisyon mo yung sarili mo na may tatanggapin pa. Amen! Kaya pag thankful ka, pag hindi ka thankful, huwag kang mag-prepare na magtanggap. Pero pag thankful ka, be ready. Marami pang blessings na darating. Amen? Pagka may pinagpalang iba, halimbawa may pinag-pray kami na bagong sasakyan, mamaya, hallelujah, hindi kami nalulungkot at hindi kami naiinggit. Nagpapasalamat kami na may bago siyang sasakyan. Sasabihin na lang namin, susunod sa amin na. Amen? Huwag mong idudugtong yung pag dumating yung sa amin, bulok na yung sayo. Naiinggit yun. Hallelujah. Basta pasalamatan mo lang kapag may kapatid na may bago, alam mo at alamin mo, maniwala ka, yung darating, sayo na. Kaya sasabihin mo na lang, susunod na kami. Amen. Sabihin nyo nga sa inyong katabi, susunod na kami. Amen. Hallelujah. May isang kwento po dyan eh. Sa araw, ang Panginoong Yesus, papunta sa Jerusalem, dumaan siya by way of Samaria and Galilee. Sa Luke chapter 17. Tapos, habang siya'y naglalakad, may nakasalubong siya. Actually, parang napaka-rare na opportunity. May nakasalubong siyang 10 may sakit na ketong. Alam niyo yung kasaysayan, 10 may sakit na ketong. Alam naman natin kapag ikaw may sakit na ketong, sa kostumbre ng Israel, ikaw ay nakatira sa labas ng lungsod. Sapagkat violation po at bawal ang mga ketongin at may ketong makihalubilo sa lipunan. Kaya pag ikaw ay may sakit na ketong, dinideklara yan, pinupubliko yan. Ikaw ay may sakit na ketong para wag kang lapitan at para ikaw ay layuan. Kalimitang bahay ng mga may sakit na ketong ay sa labas ng lungsod. Mga ilang milya, ilang kilometro layo sa pintuan ng lungsod. May nasalubong siyang 10. May isang sumigaw, Jesus, Panginoon, kahabagan mo kami. Nang marinig ng Panginoon ang salitang, Jesus, Panginoon, kahabagan mo kami, nagsalita ang Panginoon sa 10. Ang sabi ng Panginoon, humayo kayo at magpunta sa templo at mag-report sa pari. Humayo kayo, magpunta sa templo at magpakita sa pari. Bakit ito ang admonition ng Panginoon? Kasi pagagalingin sila ng Panginoon. At para ikaw ay mapabilang, ostracized po na mga members ng community. So para mapabilang ka uli sa komunidad, mabilong, kailangang idideklara ng pari na ikaw ay malinis na. So sabi ng Panginoon, humayo kayo, magpunta sa templo, magpakita sa pari. Sa layuning pagagalingin sila ng Panginoon, on their way papunta sa pari. Para pagdating sa pari, magre-report na lang sila na pinagaling na sila sa sakit na ketong at idideklara, ipoproklama na sila ay malinis na. Habang sila'y naglalakad, papunta sa templo at sa pari, napansin ng 10, naggumaling na sila. Nagbalik sa dati yung kanilang kutis, naging kutis porcelana. Nagbalik yung kutis nila sa normal, naging maayos. Yung 9 nagpatuloy.
Pero yung isang nakapansin ng kagalingan, hindi tumuloy. Sa halip ay bumalik sa Panginoong Yesus at nagpasalamat. Kaya nang siya'y bumalik sa Panginoon, sabi ng Panginoon, hindi ba't 10? Sabi ng Panginoon, hindi ba't 10 ang pinagaling ko? Nasaan ang 9? At tawag doon yung thankless 9. Thankless 9. Nasaan ang 9? Bakit hindi bumalik ang iba para upang magpuri sa Diyos, maliban sa taong ito na hindi Israelita, estranghero pa at Samaritano? Minsan kung sino pa yung inaasahan ng Panginoon, mga anak ng Diyos na dapat magpasalamat, yun ang hindi man lamang magpasalamat. Kung sino pa yung hindi inaasahang magpapasalamat, yun na nagpasalamat. Hindi kaya ganyan din sa community ng mga mananampalataya? Na tayo ang sanang inaasahan, laging magpapasalamat sa Panginoon. Pagka minsan tayo pa yung malimit nagrereklamo. Kaya sabi ng Panginoon, nasa ng 9? Bakit ikaw ang bumalik? Ikaw na dayuhan, sabi po. Hallelujah, sabi ng Panginoon, tumayo ka at umuwi na. Iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Sa ibang salin, pinagaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Alam po ninyo, wala naman silent ang Biblia. Pero ako naniniwala na ang pagpapala ng kagalingan at kaligtasan ng isang nagbalik at nagpasalamat ay sinelyuhan. Hindi na mawawala ang kanyang kaligtasan, ma-e-enjoy niya ng mahabang panahon ang kanyang kagalingan sapagkat ito'y naselyuhan ng kanyang pusong nagpapasalamat. Yung 9, maaaring yung 9 ay gumaling, subalit palibhasa ay nag-take for granted sa ginawa't ibinigay ng Panginoon, hindi kaya yung sakit nila ay bumalik uli at mas malala pa? Because with your true thanksgiving, true thanksgiving or your thanksgiving will maintain and will seal the permanency of your miracles. Hallelujah. Kapag ikaw ay mapagpasalamat, yung merong ka, iingatan ng Diyos. At dadagdagan pa para magkaroon ka pa ng higit na pagpapala. Magpasalamat ka. Pero kung ikaw ay tumatanggap at hindi ka nagpapasalamat, baka yung merong ka, mawala pa sa'yo at wala nang dumating pa. So be thankful. Maintain and increase what you have. Be unthankful, decrease and you lose what you already have. Because your thanksgiving seals the permanency of our miracles. Sineselyuhan ng pasasalamat, hallelujah, ang ating mga pagpapala. Amen and amen. Can I hear a good amen? Kaya, praise God. Siguro bago tayong magreklamo, hallelujah, magbalik tayo sa isang pusong mapagpasalamat. Kasi ngayon increasingly becoming ungrateful ang mga tao eh. Kaya hindi kaya tayo binababalaan na sa mga huling araw ang mga tao'y magiging ingrata, magiging unthankful. Hindi kaya sinasabi sa atin yan para wag tayong mapabilang? Kung hindi mag-counterculture tayo? Kung ganito ang magiging espiritu ng mga tao sa huling araw, hindi kaya ang kalooban ng Panginoon ay mayroon kang ibang espiritong mapagpasalamat kahit anong nangyayari? Para makontra natin ang kalakaran ng lipunan, makontra natin ang kalakaran ng sangkatauhan sa huling araw, hindi kaya tayo'y tinuturuang magbalik sa totoong pagpapasalamat sa Panginoon.
Hallelujah. Kaya, meron lang akong nabasa meron lang akong nabasa, saka narinig na kwento na meron daw isang cowboy sa Amerika, cowboy, yung, hallelujah, nakasakay lagi sa kabayo. Praise God. Kwento lang po ito. So itong cowboy na ito, may alagang mahal na mahal niyang aso na laging nasa tabi ng upuan niya pag pick up yung kanyang parang Ranger o Colorado yung kanyang dinadrive na pickup. Tapos sa likod, may hila-hila siyang kabayo kasi cowboy siya eh. So meron siyang cart ng kabayo, yung carrier ng kabayo. Wala daw nagladaan, so nagyabang yung cowboy, nagmabilis. Nabakol yata, hindi niya nakita yung bato, tumambling yung pick-up kasama nung kabayo. Nasaktan yung kabayo, serious. Tapos tumilapon yung aso niya, serious. Apo, maya-maya may dumarating na highway patrol. Tapos naririnig nung highway patrol yung daing ng kabayo. Nasakit yung kabayo. Animal lover yung highway patrol. Kaya daing yung kabayo, naawa yung highway patrol. Paglapit nung highway patrol sa kabayo, palibasa, ayaw niyang marinig yung daing. Binaril niya yung kabayo. Bang! Apo, di tumahimik yung kabayo. Hindi niya narinig yung sakit ng daing ng kabayo. Tapos maya-maya narinig niya yung dumadaing yung aso. Pet lover siya, ayaw niyang marinig ang daing ng aso. Paglapit sa aso, bang! Tumahimik yung aso, patay yung aso. Naririnig dumadaing yung driver, yung cowboy. Umuusok pa yung baril, sabi nung cowboy. Ano pakiramdam mo? Walang pinakamasarap na kalagayan kung hindi ngayon. I have never felt better in my whole life. Hallelujah. Kasi nakikita niya yung baril, umuusok pa eh. Kung marinig na dadaing siya, bang! Kaya wag kayong magdadadaing. Amen? Hallelujah. Hindi, magpasalamat tayong lagi. Baka marinig kayo ng highway patrol. Hallelujah. Daing ng daing. Wala nang ginawa sa araw-araw kung hindi daing. Kaya ang paborito niyong ulam, daing. Hallelujah. Let us be thankful. Let us return to true thanksgiving. Kaya sa ating pagtatapos, hallelujah, magbalik po tayo sa ugali ng totoong pasasalamat. At alam po ninyo, madidevelop, at makukultivate ang pagpapasalamat kapag pinili natin ang maging mapagpasalamat. Because thanksgiving is a choice. Thanksgiving is a decision. At ang thanksgiving natututunan. At pag natutunan mo ang ugaling mapagpasalamat, wala namang magtuturo sa iyo ng pasasalamat kung hindi ikaw lang eh. Natututunan po. Tapos pagkatapos mo matutunan, i-cultivate mo. Palaguin mo. Para sa isang panahon, dumating ang araw, kahit anong nangyayari, walang namumutawi sa labi mo kung hindi, salamat Panginoon. Hallelujah. Kahit madapa ka, praise God. Kahit madupilas, hallelujah. Amen. Kung may dumating na bill at ang laki-laki ng kuryente, glory be to God. Hallelujah. Sabay suntok sa metro. Amen. Be thankful. Hallelujah. Kung may mga anak na dumating, may problema, salamat sa Panginoon. Kaya bago tayo magreklamo, basahin lang po natin, Philippians 4:11-13. Philippians 4:11-13.
Basahin po muna natin sa English, tapos ilipat natin sa Tagalog. New Living Translation po. Not that I was ever in need, for I have learned how to be content. Sabihin nyo nga, I have learned. I have learned to be content with whatever I have. I know how to live on almost nothing. I know how to live on with everything. I have learned the secret of living every situation, whether it is with a full stomach or empty, with plenty or with little. For I can do everything through Christ who gives me the strength. Alam nyo, kapag alam mo na may tumutulong sa'yo, kapag alam mo na ang pinaghahanguan mo ng iyong pag-asa at lakas, ay ang Panginoon, ano mang meron ka, magpapasalamat ka sa Kanya. Basahin natin sa Tagalog, sabi po, hindi ba sinasabi ko ito, hindi dahil nanghihingi ako ng tulong sa inyo, sapagkat natutunan ko, sabihin nyo nga, natutunan ko, ang pagpapasalamat ay napag-aaralan. Ang maging kontento ay napag-aaralan. Hallelujah. Sapagkat natutunan kong maging kontento anuman ang kalagayan ko. Marunong akong mamuhay sa hirap o sa ginhawa. Natutunan ko na ang lahat ng ito. Kaya maging anuman ang kalagayan ko, mabusog man ako o magutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. Alam niyo, ang salitang contentment ay isang salitang nagpapakilala ng ugali na anumang meron ka, nagpapasalamat ka. Yan ay pusong kontento. Pero iba ang isang pusong kontento na hindi na nangangarap na magkaroon ng higit pa. Huwag kayong magkakamali. Hindi como sinabi ni Pablo na tayo'y maging kontento, ay hihinto na tayo sa mangarap ng higit pa. Sapagkat ang plano ng Panginoon sa atin ay tumanggap ng sapat at sobra-sobra in Jesus' name. Amen. Kaya kung meron ka ngayon, salamat Panginoon, sapagkat ikaw ay kontento. Pero ang mangarap at mag-asam na may gagawin at ibibigay pang higit ang Panginoon ay mabuting pag-uugali ng isang pusong nagpapasalamat at sumasampalataya sa Panginoon. Kaya, hallelujah, kung may ibibigay ang Panginoong higit, bakit hindi natin tatanggapin? Kaya lang, anumang meron ka ngayon, magpasalamat ka. At kapag natutunan natin ang meron o wala, ang may marami at kokonti, sa busog o sa gutom, anumang kalagayan, ay magiging mapagpasalamat tayo. Humanda ka, sapagkat dadaloy at aagos ang masaganang pag-asa. Parang Pasig lang yun, ha? Parang Pasig yun, ha, no? Hallelujah, sa Pasig, umaagos ang... Amen! Kaya sabihin mo nga sa iyong katabi, kaya humanda ka. May higit pang gagawin ng Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi pa tapos ang Diyos na pagpalain ka. Amen! Marami pang darating. Hallelujah! Kaya lang, ano man yung meron ka ngayon, magpasalamat tayo. Hallelujah. So are you blessed this morning? Amen. Kaya, bago ka magreklamo na luma na yung sasakyan mo, magpasalamat ka, may sasakyan ka. Yung iba na mamasahi, yung iba naglalakad. Amen. Kaya kung nagrireklamo kang luma na yung sasakyan mo, bago ka magreklamo, mag-thank you ka muna. Kahit papaano, may sasakyan ka. Bago ka magreklamong
luma na ang sapatos mo, magpasalamat ka't merong kang paa. Merong iba ang ipinapanalangin, magkaroon sila ng paa kasi pilay sila. Bago ka magreklamong ang dami-daming hinuhugasang pinggan, isipin mo muna, kaya marami kang hinugasan, marami kang kinain. Amen. Yung iba hindi makapagpasalamat, wala kasing makain. May nagpray, Lord, bigyan mo ako ng makakain, Lord. Maya-maya may kumakatok, tatay, nanay, 3 anak, makikitira. Sabi ng nagpray, Lord, ang ipinagpe-pray ko pagkain, hindi mangangain. Alam niyo po yung dumating na 5 mangangain, may dala-dala pa lang pagkain. Hallelujah. Bago ka magreklamong ikaw ay may maliit na mata't incheck, magpasalamat ka, yung iba bulag, hindi nakakakita. Bago ka magreklamong ikaw ay may maliit na ilong, magpasalamat ka, wala kang COVID, nakakaamoy ka pa. Amen. Bago tayo magreklamo, hindi kaya dapat magpasalamat muna tayo. Amen. At kapag tayo'y may ugaling mapagpasalamat, ihanda mo ang iyong sarili. Aagos at dadaloy ang masaganang pagpapala.